Isang napakaganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaboses mababayan. Payag ho ba kayo? Ha? Ito po mga kaboses ang ating pag-uusapan ngayong araw kasi lumabas po ngayon sa news, lalo na po dyan sa Manila Times mga kaboses mababayan, dito po sa kanilang artikulong na isulat, sabi po dito ay US Allies push ammo production in Philippines. Tinutulak raw po ngayon ng mga aliado po ng US at mismo ang US po mga kabos mababayan na mag-produce po ng mga bala o mga ammunition dito sa ating bansang Pilipinas mga kabos mababayan. Ito po yung nabasa ko lamang po dito sa artikulong ito na isulat po March 22 at ngayon pong araw na rin natin ni-record ang balitang ito mga kabos mababayan. Para mas paikliin ko na lang po, hindi ko na po babasahin ng buong artikulo, i-summarize ko na lang po mga kabos mababayan para po aware din po kayo na ito po ang plano ngayon mga kabos mababayan ng United States of America. At hindi naman po natin may kakaila na itong Pilipinas mga kabos mababayan, noon po tayo na talagang close friend ng United States of America, mga kabos mababayan. Ito po'y aanalisahin natin ngayon at magbibigay po tayo kung ano po yung mga risk dito, mga kaboses, mga kababayan. Ano bang nangyari? Himayin po natin, mga kabos mababayan. Ito pong Estados Unidos, ang Department of Defense ng Estados Unidos at mga kaalyado po nito, mga kabos mababayan, ay nagplano po na magtayo ng ammo production line dito sa bansang Pilipinas. 30 mm cannon rounds. Kabilang raw po dito, konektado po ito sa Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience. Kasama po dito ang United States, again, ang Japan at other 16 countries, mga kabos mababayan. Ano nga ba ang purpose ng program na ito? Ayon po sa Pentagon, mas pagtitibayin raw po ang military supply chain at maggawa ng mga armas, mga kabos mababayan, na malapit lamang po sa Asia. At if ever, mga kabos mababayan, kasi yung pinaka-purpose kasi dito is isa sa mga pinaka-purpose upang ang mga bansa po ay hindi na daw po aasa sa mga US factories at syempre mas mapapadali yung production, mga kabos mababayan, ng mga ammunition at mga armas na kakailanganin sa tuwing meron pong gera, mga kabos mababayan. Ngayon, ano ba ang role ng Pilipinas kung sakaling ito po'y mangyari, mga kabos mababayan? Una po, magiging host ang Philippines sa ayon po dito sa article, assembly, loading at packaging sa mga military ammunition. At ito po'y nakakatakot, mga kabos mababayan, dahil alam naman po natin yung epekto. Ngayon nga wala pang gera, hindi pa tayo apektado, mga kaboses mga kababayan, hindi tayo kabilang, na experience na natin o na nadama na natin, mga kaboses mga kababayan, yung bigat ng epekto nito pong gera mga kaboses mga kababayan doon po sa Middle East. Imagine na sa Middle East po yung gera pero tinatamaan po tayo, mga kaboses mga kababayan. Ang ating ekonomiya ay tinatamaan kasi nga po tayo po ay import dependent na bansa, mga kabos mababayan, at halos po ng ating produkto, kabilang na po dyan ng oil, nakabase mga kabos mababayan doon sa mga ibang bansa at sa world market. Imported po lahat Ngayon, mga kabos mababayan, kung sasali po ang Pilipinas dito at wala pong stand, if ever wala pong stand ng government, mantakin nyo po ito, mga kabos mababayan, na kung na-remember nyo, yung gera doon sa Israel at Iran, ang US tsaka Israel ay magkaalyado, di ba po? Kaya pinabomba po ng US yung Iran sa pamamagitan po ng Israel, ng mga military forces, mga kabos, at mga kagamitan ng Israel. Kaya inatake ng Israel ang Iran, mga kabos mababayan, kasi sila yung malapit. Yung retaliation ngayon ng Iran ay hindi po direkta doon sa United States, mga kabos mababayan, kundi doon po sa mga military bases, mga kaboses, na malapit doon sa kanilang lugar, doon sa kanilang, doon mismo sa Middle East, gaya ng Saudi Arabia,
yung Abu Dhabi, Kuwait, ano po mga kaboss mababayan, inatake nila lahat, ano po, yung mga military bases at hindi lamang po yung Israel mga kaboss mababayan kasi part po yan no, ng strategy ng mga bansa mga kaboss mababayan upang talaga pong mapahina ano po mga kaboss yung forces ng United States at yung mga alyansa ng United States of America mga kaboss mababayan. Now, bakit ko nasabi ito? Kasi ito yung pinakadelikado mga kaboss mababayan. Kapag nalaman, ano po, merong aliado yung Iran di ba? Mga kaboss mababayan, hindi naman natin dinadasal but ina-anticipate lamang po natin no, na yung mga posibleng mangyari mga kabosses. Itong Iran, kaalyado niya po, napakarami pong alyado. China, Russia, mga kaboss mababayan, na malapit lamang po sa bansang Pilipinas. Ano po, at marami pa pong Asian countries ano po nakaalyado rin ano po ng nito pong Iran mga kaboss mababayan. Ito po yung delikado kasi kung sasali po ang Pilipinas mga kaboss mababayan kasi nga gagawin tayo assemble, loading at taga-package mga kaboss mababayan ng military ammunition. Kapag sasali po ang Pilipinas dito, tiyak po kapag meron pong pangdaigdigan po na giyera, madadamay po ang Pilipinas at sinong titira sa atin? Yung mga kapitbahay natin na hindi kaalyado mga kaboss mababayan ng Pilipinas. Ngayon, hindi kaalyado ng US. So ngayon, anong laban ng Pilipinas? Mga kaboses mababayan, di ba? Kung meron po tayong mga arm production dito, magiging target talaga tayo ng mga military retaliation, sabotahe mga kaboss at geopolitical conflict. Mga kaboss mababayan, imagine niyo lang, mantakin niyo lang mga kaboss mababayan. Hindi pa tayo tinatamaan dito ng gera. Ano po? Pero tinatamaan ang ating ekonomiya. Paano ba kung makagera, mga kaboss mababayan? At isa pa, ano pong laban ng mga military forces natin dito, mga kaboss mababayan? Baka gawin lang tayong panangga nitong United States of America, mga kaboss mababayan. Magiging part talaga tayo ng gera. Kahit hindi tayo directly, pero kasi nga tayo naging logistical extension no, ng US military, mga kaboss mababayan. Ganun talaga yung mangyayari. Tapos, magiging dependent pa rin no, sa foreign powers, mga kaboss mababayan. Independent nga ang ating bansa, pero mas malalim no, yung ating pag-asa, mga kaboss mababayan. Umaasa tayo no, sa mga foreign military strategy, mga kaboss mababayan, if ever. At meron pa, mga kaboss mababayan, ang atin pong tinitingnan rin, ano po, mga kaboss mababayan, hindi naman tayo ang makaka-benefit pa rin dito, mga kaboss mababayan. Tanging US rin Ano po, ang sa atin lang dito, mabibenefit sa atin is yung risk, mga kaboss mababayan. Di ba? Yung risk, ano po, tayo po'y kawawa at the end of the day, mga kaboss mababayan. Kaya, kung pabor talaga ang government dito, mga kaboses, mga kababayan, ewan ko na lang no, kung ano talaga yung magiging hahantungan, mga kaboss, mga kababayan, pagdating ng panahon. Alam na natin nakita na natin. Ngayon pa lang, mga kaboss, mga kababayan, nakikita na natin yung mga effect. So magdidepende din yan sa ating leader, mga kaboss, mga kababayan. Now, marami pang issue ang lalabas. Soberanya natin, mga kaboss, mga kababayan. Sino ba ang magkokontrol? Ang Pilipinas ba o yung estratehiya ng US, mga kaboses, mga kababayan? At yung ekonomiya, mga kaboses, mga kababayan. Ano yung maiaambag nila, mga kaboses? Industriya nga ba na maaangkop doon sa mga Pilipino o yung industriya para sa gera, mga kaboss, mga kababayan? O paghahanda lang para sa gera? So, ayan, mga kaboss, bababayan. Ito, katanungan naman po at yung sagot po ninyo, i-comment nyo po sa baba, mga kabosses, mga babayan. Ready ba tayo na gawing target kung mag-escalate itong gera if ever talagang papatusin ito ng Philippine government? Ano po, mga kaboss, mga babayan? Pangalawang tanong, sino nga ba makakabenepisyo? Ang mga Pilipino ba? Ang mga foreign military industry? Mga kaboss, mga babayan? Or, ito, last question, ito ba'y for development or for dependency, mga kaboss, mga babayan? Kayo na po, mag-comment sa baba sa ating comment section, mga kaboss, mga babayan. At see you po
sa susunod po natin ng mga episode. Sa atin pong susunod ng mga analysis mga kaboss mga kabayan. At maraming salamat po. Please subscribe, hit the like and notification bell para notified po kayo sa ating mga update mga kaboss mga kabayan. God bless po sa lahat. Ako po si Kaboses Wins at ito po ang Standpoint Analysis.